Okay, so naging laman ng social media at ng media itong meet up ni former President at House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo with uh, the former President, Senator Bongo Tito Soto, and the former Vice President. Ano? Tingnan nga natin, pag-usapan natin ng bahagya. Kung maalala natin, hindi ba noong 2018 kung saan Pangulo itong si former President Duterte ay nag-draft ng batas na sana ay ipanukala nitong si former President Gloria Arroyo na ang draft na yun ay tinawag na Federal Charter. Ano? Diba? Federal Charter. Ano yung about dun sa Federal Charter na yan? It states that yung President at saka Vice President will assume and resume power regardless what happens. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, kapag may nangyari sa President, unable or even dead, hindi pwedeng mag-assume ng presidency ay yung Vice President. Yung Vice President that time is si Leni Robredo, di ba? Ang dapat na mag-assume according doon sa draft na yon, Federal Charter kung tawagin, ay yung Senate President, 'di ba? 'Di ba? So, kung titignan mo sa anggulong 'yon, parang merong na pagka-disgusto dito kay Leni Robredo. And nabanggit din kasi ni former president at the time na kung may mangyari man lang sa akin, mas gusto kong mag-assume ng power ay si Bongbong Marcos. Sabi niya nung time na yun, di ba? So during those times, maraming mga laban, like for example, yung election fraud, di ba? Yung laban nila Duterte at Robredo, di ba? Mga beef yung between these two sides, the Dilawans and the DDS, di ba? Ganun yung faction nung araw. Tapos, alam naman natin na magkalaban talaga ang Duterte at Robredo. Especially in the past administration, di ba? So, fast forward natin, 2023, may mga nangyari na nung hindi na president si Duterte. Marami na ang nagsasabi na sana ibalik na lang si Pangulong Duterte kasi nararanasan na yung hirap na sa buhay, hirap ng bansa, ang daming mga nangyayari, yung dating tahimik na mga lansangan, yung dating mga takot yung mga adik, sila yung mga takot noon, ngayon nagsibalikan na ang mga takot yung mga tao na. So, may mga usap-usapan na syempre, hindi naman na sa pabatas yung Federal Charter na yun. 'Di ba? Hindi na sa batas yun. Kasi kung naipasa batas yung Federal Charter na yun, as of this administration nito, kung ano man ang mangyari kay Bongbong Marcos, hindi pwedeng mag-assume si Sara Duterte. So maraming nagsasabi na sana si Sara Duterte na lang, ganito ganyan. And ngayon, itong recent na usap-usapan, ito nga, nakipagpulong. Actually, si Gloria Arroyo ang nag-invite kay Duterte. So, the mere fact na pumunta si Duterte, pwede nating sabihin na may something dito, ano? Bakit nag-meeting ito? At kasama pa si Tito Soto. So, mahirap bungkalin kung ano yung pinag-usapan nila. But, looking at this picture, yung dalawa, yung sa taas at saka sa baba, ay may maraming mga possibilities na
pwede nilang napag-usapan or pwedeng mangyari sa darating na 2025 at sa darating na 2028. Akalain ninyo yun, noong 2018, nagpanukala ng Federal Charter. Ito ay malinaw na laban kay Leni Robredo. Tapos ngayon nakikita mo may meeting sila, Arroyo at saka si Leni Robredo. At syempre sinabi naman ni Arroyo na kanyang nilinaw ang kanilang pagkikita ay tungkol sa Bicol politics. But of course, medyo malikot ang isip ng taong bayan na imposibleng Bicol politics lang yan, di ba? Bakit kung Bicol politics, ano naman ang, ano ang care, anong pakialam mo naman sa Bicol, hindi ka naman taga dun, di ba? So, parang ganun. Kasi syempre, kung titignan natin, di ba, nangyari na yung kumbaga parang pagtanggal sa pwesto nitong si Arroyo ni Tambaloslos in the past, dahilan upang ito ay ipinagtanggol ni Sara Duterte, di ba? Makikita naman talaga natin there are some frustrations from these politicians, other politicians like si Arroyo, like yung mga ibang mga politicians, kaya lang hindi sila pwedeng maglantaran ngayon kasi masyadong maaga pa. And nakita naman natin na itong mga talagang todo kontra sa gobyerno or hindi pumapayag sa gusto ng gobyerno ngayon. Nakita natin kung ano nangyari sa kanila. Sila po ay na-relieve, natanggal, nakasuhan, at kung ano-ano pa. So, hindi sila pwedeng magpakita ngayon ng ganitong mga pagkontra sa administrasyon. So, may mga nangyayari mga underground, mga secret meetings, di ba? So, ang punto doon is parang napupuno na. Hindi lang yung taong bayan, kundi itong mga ibang mga nasa posisyon din na parang mahirap nilang tanggapin itong mga pinaggagawa ng current administration. Siguro, hindi naging mahirap ang pakikipagkita nitong si former Vice President Robredo kay Arroyo dahil parang andun yung point na itong si Leni Robredo ay parang iniwan iniwan ng US. Maalala natin in the past, lagi namang sinasabi din naman ng mga kakampi niya na syempre funded yan ng US. Especially during the campaign election, funded yan nila kasi gusto nga nila siya yung maupo dahil ayaw nilang maupo ang isang Marcos dahil ayaw nga nilang maulit yung nangyari nung panahon ng kanyang tatay. Diba? Ayaw nilang mangyari yon. Gusto nila ang manalo ay si Robredo para kontrolado pa rin nila. Mabalik sa kanila yung suporta ng Pilipinas kasi unlike before na ang suporta ng Pilipinas ay more on China and more on Russia, not more on the US. So gusto nilang mabalik yun sa kanila. Yung parang friendship kuno ng Pilipinas at ng US. Kaya nga laging laging bumibisita sa US itong si Leni Robredo. Kaya lang nakikita natin ngayon tila baga parang nawawala na sa pwesto sa limelight itong si Leni Robredo kasi nga ano nangyari noong nanalo si Bongbong Marcos at niligawan ng US ay nagpaligaw naman itong si Pangulong Marcos. So ibig sabihin bumalik na yung kagustuhan, yung interest ng US, 'di ba? No, naging kakampi na ng US ang Pilipinas because nagpaligaw naman itong si Bongbong Marcos. Mas pinili ni Bongbong Marcos, whether we like it or not, whether you believe it or not, napakalinaw na mas pinili ni Bongbong Marcos ang makipag-alyansa sa US kaysa sa China. 'Di ba? Kasi meron siya namang interest doon 'Diba? Para makapunta-punta siya doon, para magawa niya kung anong gusto niyang gawin doon. Kasi nga 'di ba nga nung bago election, bago ng election, anong sabi? Oras na maapak siya doon sa US, arestuhin siya. Pero nung nanalo siya, wala na, mawi-wave na yung ganong
kasi president na siya, welcome na siya, and then yun tinanggap nga ng Pangulong Marcos. So ano naging labas? Chapuera na itong si Leni Robredo. So hindi naging mahirap na kahit na ganun ang ginawa ni Arroyo noong 2018 kay Leni Robredo, hindi naging mahirap kasi tila baga parang napag-iwanan at iniwanan at initsapuera. Como hindi na kailangan itong si Robredo as of now, wala na siya sa power, iniwan na siya sa ere ng mga kano. So ano na kayang susunod na mangyayari? Diba? Nakita natin nakapag fist bump itong si Arroyo kay Duterte. Diba? At alam naman natin na matalik na magkaibigan itong si Arroyo at saka si VP Sara Duterte. Try kaya natin pag-connect the dots. What's gonna happen? Duterte, nakipag-meet sa isang Duterte, nakipag-meet sa isang Robredo. Don't tell me, Gloria Macapagal Arroyo, na parang kung ibabalik lang yung pagkakataon, baka mas prefer mo pa pala si Robredo kaysa si Bongbong Marcos. I don't know. Bakit ka nakipagpulong? Diba? Kayo, ano sa tingin ninyo?